Sa piling ng mga bayan. Taong 1931 nang isabatas ang paggunita sa Araw ng Mga Bayan. Nasa ilalim pa tayo ng panahong Commonwealth noon. Subalit minabuti ng mga Pilipinong mambabatas na isagawa ito bilang bahagi ng kanilang mithiin na makalaya sa mga Amerikano. Taong 1996 naman, nang buuin ni Pangulong Fidel Ramos ang komite para sa pambansang bayani. Tinalakay ng grupong ito kung sino ang isang bayani. Ano ang kinakailangan upang maging isang bayani? Inilarawan ni Cecilio Apostol ang kahalagahan ni Jose Rizal sa ating kasaysayan sa pamamagitan ng mga linyang, "But if a bullet destroyed your skull, your ideas in turn destroyed an empire." Namatay si Rizal, subalit nanatiling buhay ang kanyang mga ideya. Isiniwalat niya ang mga maling pamamalakad ng Espanya. Nagawa niyang gisingin ang galit na namumuo sa puso ng mga tao at naitulak niya ang mga ito upang kumawala sa pagkaalipin. Paano mo gagamitin ang iyong kakayahang magsiwalat ng katotohanan? Tignan natin ang ginawa ng magkakapatid na Maki, Miko at Mark Tung ng Ligo Philippines. Ginamit nila ang social media upang makapagbigay ng impormasyon na mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. Nariyan ang kanilang panawagan upang isagawa ang social distancing. Sinulong din nila ang self-quarantine sa loob ng 14 na araw, gamit ang mga linyang yung isa dito may lagnat, upang tukuyin ang extra hot variant ng kanilang sardinas. Higit sa pagbibigay ng impormasyon, walang takot na nanindigan ng magkakapatid sa panahon ng pandemya. Noong kainitan ng diskusyon kung pagkakalooban ng special powers ang Pangulo, nagpalabas sila ng patalastas kung saan sinasabing no special powers needed dahil easy open ka ng kanilang mga produkto. Noong may lumabas na balitang may mga depektibong testing kits na ginagamit sa ating bansa, ipinalabas naman nila ang patalastas na quality testing, it's necessary. Isang katangiang na ipamalas na magkakapatid na Tung ay ang pagkakaroon ng talas ng isip para gawing magaan ang isang usapin, subalit mayroon ding lalim sa pagkatao upang maihayag ang paninindigan. Hindi ba nakakatakot na kalabanin ang nasa kapangyarihan? Tingnan natin ang naging tugon ni Ninoy Aquino nang minsang sinabihan siyang delikado ang plano niyang pag-uwi sa Pilipinas upang harapin si Pangulong Marcos. "If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination, and therefore stay in the corner." Paglapag ng kanyang eroplano sa Maynila, umailang lang ang putok ng baril. Nakahimlay ang malamig na bangkay ni Ninoy sa tarmac ng paliparan. If I die, then I die, and there's only one to suffer. So long as you will continue the struggle and carry the torch, then I think we will have a better Philippines. Rather than have one carrying the torch, we'll have many. We should not depend on one man. We should depend on all of us. All of us are expendable in the cause for freedom. And therefore I say, stand up now and be a leader. And when all of us are leaders, we will expedite the cause of freedom.
Paano tumugon sa panawagan ni Ninoy ang ating mga kabataan? Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang buhay ni Christopher Nichols Castro. Nakilala ko si Nikki na maging estudyante ko siya sa aking moderating class. Nabanggit niya minsan na naging repeater siya nung sila ay nasa unang taon. Nagkaroon kasi siya ng leukemia. Akala ko ay gumaling na siya, subalit pagdating ng Disyembre, sinabihan niya ako na may mga araw na kailangan niyang lumiban sa klase. Payagan ko rin daw siyang magsuot ng sombrero dahil siguradong malalagas ang kanyang buhok dahil sasailalim siyang muli sa chemotherapy. Bumalik ang kanyang leukemia. Sa kabila nito, nagpasya siyang tumakbo muli bilang Assembly of Class Officers Vice Chair pagdating ng Enero. Sobra ang paghanga ko sa kagustuhan niyang makapaglingkod sa kabila ng kanyang karamdaman. Pero lalong tumindi ang paghanga ko sa kanya nang pumayag siyang iatras ang kanyang kandidatura bilang ACO Vice Chair dahil kinausap siya ng APSA noon para tumakbo bilang chairman ng Sanggu HS. Walang kalaban ang tumatakbo bilang chairman. Malaki ang tsansang matalo siya sa halalan dahil matagal ng bahagi ng Sanggu ang kanyang kakalabanin. Katulad ng madalas niyang sinasabi sa kanyang mga kaklase, Magis pare. Ito ang naging mas higit na tawag sa kanya para sa paglilingkod. Literal na tumaya siya para sa pagkakataong makapaglingkod. Naging dikit ang resulta ng halalan. Wala pang 50 boto ang lamang ni Nikki sa kanyang nakalaban. Nagpatuloy siyang maging aktibo bilang isang student leader sa kolehiyo hanggang sa kanyang pagpanaw noong siya ay nasa 2 taon. Sa kabila noon, para sa iba, napagtagumpayan pa rin niya ang kanyang karamdaman. Sa isang eulogy na ibinigay sa kanya ng isang kamag-aral, aniya, Nikki Castro was and is a pillar of strength. I don't know how many people have told me that they were empowered because of him. He himself stood against all the things that could have pulled him down, even his leukemia. He fought for transforming difference, because that's what he wanted to make. He wanted to make a difference that could melt cold hearts, a difference that could move people to lead. Hindi leukemia ang pumigil kay Nikki upang ibahagi ang kanyang sarili sa paglilingkod. Manalangin tayo. Amang lumikha, sa panahong takot ang aming nararamdaman, tulungan mo kaming huwag panghinaan ng loob upang ang iyong kalooban ang maghari sa aming bayan. Batid naming hindi madali ang magbahagi ng sarili, subalit batid naming lahat ay nagmula sa iyo, kaya marapat na muli namin itong ibalik sa iyo. Sa piling ng mga bayani at sa patnubay ng iyong anak na si Jesus at ni Inang Maria, naway maraming kabataang atinista ang tumugon sa tawag ng paglilingkod. Amen.